Ilang taon po kayo, ma'am? 45 kahapon. 45. Happy birthday. Ayun. Thank you. Galupok-lupok. Gauda-uda. Oh, nano, uda-uda. Ano pong trabaho ngayon? OFW sa Sa Riyadh. Riyadh, Saudi. But tanungin ko, ano pong rason ba't ho kayo nag-abroad, ma'am? Kasi ano yun? Pinakabahan ako dito. Huwag kang kabahan. Anong rason? Yung iba ko kasi may mga rason. Gusto lang nila makamove on. Gusto lang nila malayo sa obligasyon. O yung iba naman talaga, nag-abroad para maghanap buhay. Ganun. Ikaw po, ma'am, saan ka po doon? Anong rason mo? Ba't ka nag-abroad? Yung mag-abroad para maghanap buhay, ganun, para sa pamilya. Ano po yun, pamilya? Kasama na ho yung asawa mo doon o anak mo lang? Siyempre, yung anak, sir, wala naman akong asawa. Walang asawa! Pero may anak! Oh, hindi! Siyempre, sir, wala na hiwalay na gano'n. Or namatay. Ano? Ano po yun? Byuda po kayo? Oo, namatay na siya. Ilang taon na po kayong byuda? Magto 2 years pa lang, sir. Okay. So, ilang taon na po kayo nag-abroad? 1 and 2 months. Bali, nag-abroad po kayo. Siyempre, byuda na po kayo. Wala po kayong kasama maghanap buhay dito sa Pilipinas. Ano pong trabaho niyo po dito nung dito pa kayo sa Pinas, ma'am? Nagkakampanya ako, sir. Manufacturing? Cleaner sa, company ng Collins Aerospace International. Yung mga cleaner ng mga kondo, ganyan, establishments? Hindi. Company. Okay. So, yun na nga po, si Mr. ho ninyo, bata pa naman po yata, ba't ho namatay? Ano, sir? Ba't po namatay si Mr. mo? Anong ginawa mo? Hindi na kahilingan. Sir, joke lang. Nagkasakit siya, sir. Nagkasakit. Okay. Ilan po yung iniwan ng mga anak sa iyo? Isa lang. Kaisa lang si Mr.? Ilang taon na po ngayon? Sino, ako? Si Mr. Yung anak mo? Bata pa siya, sir. Mag-10 pa lang siya ngayong April 2025. Okay. Bali 34 na po kayo nag-asawa. Hindi, sir. May asawa ko sa una. Nakarami na kaya ako, sir. Nakarami ka na pala, tapos nahiya ka pa. Mamaya, hindi na kita ligawan. Pangligawan kita. Pagligawan po kita, pang ilan na ako? Ay, pang-apat na, sir. Pa? Pang-apat na. Pang-apat na. Yung una po. Yung tinutukoy mong isang anak na 10 years old, sa pang-apat, pang-tatlo po ninyo yun. Oo. Sa una, ilang taon po ba kayo nag-asawa? Sa una? Ano ko, sir, bata po kasi nung lumandi ako, 16 years old pa lang ako nung lumandi ako. Sweet 16. Ganyan talaga yung mga edad na, yung mga, alam mo yon, yung dampi pa lang, sagi pa lang, tindog na, balahibo, no? Ay, te. Uy, natumba. Kinakabahan pa ako sa inyo. 16 years old, no? 16. Ano po yun? Nag-aaral po kayo that time? Yes, sir. Nag-aaral ako. High school, 4th year, ganyan. High school. Anong nangyari? Sino po itong na asawa po ninyo? Sir, sa totoo lang, di ko naman naging boyfriend yun. Nung sweet 16 ako, siyempre, alam niya na, mga kalokohan, gano'n. Ano po yun? Tambay? Abangan ka pag umuwi ka, pumasok sa school, gano'n? Hindi, sir. Niyaya nila kaming, di ba, uso sa probinsya yung makisayawan sa ibang baryo, gano'n. Ay, okay. Pag may pesta, no? May mga pageant, ganyan.
Mga ganyang edad kasi ba, makarinig lang ng mga music, 16, kati na yung mga dapa-dapa. Makarinig lang ng music sa diskuhan, no? Nung araw, no? O, ayun, ano yun? Siyempre, ganyang mga edad, curious, no? Yung aya-aya, tapos tagay-tagay. Ano po yung nadala po kayo sa inom-inom, ganun? Hindi, sir. Totally, marami sila nun nang nagyaya silang punta daw kami sayawan. Oh, Pero ako lang yung babae. ikaw lang ang babae. Kano-ano po ninyo yung ano? Ano yun, sa kabilang barangay po ba yan? Bayan yung may sayawan? Hindi, sir. Kasi, nung that time na yun, nasa Lubu, Batangas ako sa lola ko. Doon ako nag-aaral. Then, doon ko sila nakilala. Dayo din sila doon, nangingisda, gano'n. Hindi nag-aaral pala. Parang nagtatrabaho na sila. Itong mga kasamahan mo na nang-aya sa'yo na magdidiscuss sa may barangay, ganyan. Parang gano'n. Tapos, ilan po lahat ng nag-aya sa'yo? Ilang lalaki? Siguro mga pito sila, gano'n. Tapos ikaw lang mag-isa. Ilang kilometro po yung nilakbay ninyo? Sabi kasi nila, dadaanan daw namin yung ibang babae, gano'n. So, meaning, sabi ko, ang layo na nagtinatakbo namin na, siyempre, sa tawid dagat, gano'n. Sumakay kayo ng pump boat? Yung pala, papunta na kaming Mindoro. Siyempre, paano pa ako bababa nun? Nasa tubig kami, di ba? Siyempre, kinabahan ka na. Alam mo yung way, alam mo kung saan kayo pupunta, ba't iba yung pinuntahan, yung dinaanan? Gabi, sir, siyempre, gabi. Oo. Ay, kung gabi pala, hindi mo makita yung tubig, puro tubig lang talaga. Oo. Pero ano yun, ikaw lang po mag-isa, pumayag po yung lula mo, galing Lubu, Batangas. Tumakas po ako sa lola ko. Hindi alam nang kita mo lang. Siyempre, pasaway ako, sir. Dati, pasaway ako nung kabataan. Nakatlan, hinday. Tapos, tumakas ka pala sa lula mo, sumama ka sa kanila. Pero, tapos nung kinaumagahan, tumawag yung lola ko sa magulang ko sa Mindoro, nasabi, yung anak mo, nawawala, gano'n. Pero, ano po, sa 6 po na yon o 7 pong lalaki na yon sa bangka, may isa po bang manliligaw mo? Meron, sir, pero hindi naman siya, meron nagliligaw isa. Tapos, saan po kayo dinala? Saan po kayo dinala ng nitong... Sa lugar nila, sa Nauhan, sa Mindoro din. Sa Mindoro din? Sa lugar nila. Pero disco nga po talaga yung pinuntahan ninyo dun, ma'am. Ay, hindi naman, sir. Tinanan pala ako. At tinanan po pala kayo ng manliligaw mo na yon. Siyempre, sir, hindi ko pa kaalam-alam nun, 15 to 16 pa lang ako nun. Ito pong lalaki, ilang taon po ito? That time, kasi 18 years ang gap namin, eh. Sus. Hindi 30, na siya? Mga 36, ganyan. Ganun. Mga 30, ganyan, something, 34, 35, 36. Okay. Ay, baka nanonood kasi yung anak ko. Binata po yon talaga. Binata siya. Okay. Niligawan ka, pero ano po yun na hindi mo naman sinagot? Naging kayo po ba that time? Hindi pa kami. Hindi ko pa siya sinasagot. Okay. Tapos nung kinaumagahan, sir, na nakarating na kami sa lugar nila, nabalita sa barangay na may naghahanap daw. Yung pala ako yung hinahanap. So alam po ng lula mo na sila ang sinamahan mo. May duda na po yung lula mo. So alam din po ng lula mo kung taga saan po yung lalaki. Opo. Ngayon, pumunta ang lula mo dun sa mismong barangay nila? Hindi. Tumawag lang siya sa magulang ko na gano'n nga, nawawala ako. Bali yung magulang mo yung naghanap sa'yo dun sa lugar ng lalaki? Tapos nung kinaumagahan,
may nagpunta din sa barangay ng lugar ng asawa ko na hinahanap daw ako, gano'n. Tapos ang ginawa nung naging bianan ko, itinago nila ako. Hala. Oh, pero anong reaksyon? Ano, ma'am? Ilang oras po biyahe mula Lubo, Batangas papunta doon sa lalaki? Nang sumakay po kayo sa sakay Sa 5 hours ba yun? O 3 hours? tinakbo ng pambot? Oh. Aray. So anong reaksyon, anong ginagawa mo nung nasa biyahe pa lang po kayo? Umiiyak ka na, Wala. excited, ngiti, ano? Wala, sir. Kinakabahan ako, sir. Ay, So, kasi ako lang mag-isa eh. ay oo nga. Tapos Sabi nila kasi may dadaanan daw na kasamang babae, na Oh. hindi lang ako. oo. Eh, so, kinakabahan ako kami ng tuloy-tuloy yung takbo namin. Hindi kami napundo sa tabi, gano'n. Oo. Siyempre kung naihi ka, pinipigilan mo lang. Oh, mahirap tumalon kasi sa dagat. Di Oo. patay ako. Oo, tama. Ay, Oo. sorry. Oo. Saka hindi ka makaihi, yung dami nila, puro lalaki. Pero may bata pa rin sila, sir. Bata din. Oh, yung lang nanliligaw sa akin yung may edad ba? Sus. Oh, edi ngayon, dumating na tayo. Doon na sa bahay ng lalaki. Saan po 'yon sa Sa Nauhan. sakop ng ng Mindoro pa rin. Mindoro? Okay. Nung doon na po kayo, siyempre nabigla din magulang noon. Sino yung dala mo? Sino yung kasama mo? Ganun. Oh, ganun. Oh. Nataranta sila kasi 15 pa lang to 16 ako nun eh. Tapos may nalaman agad sila na may naghahanap na agad sa akin. Oo. Kumbaga Tinago mo na rin po. kumbaga nakaabang na po yung mga magulang mo doon sa iyo. Oo. So ngayon po, siyempre, anong ginawa mo sa mga magulang ng lalaki? Maawa kayo sa akin. Ibalik niyo ako sa magulang ko. Ano? Ay, itago niyo ako, itago. Ano? Tinanong nila ako. Oh, Sabi ko, sa kaman lang ako sa parents ko pabalik. Ay, hindi naman sila pumayag. edi umiyak po kayo, natuwa. Kasi alam nila, ididimanda sila, pwede silang makulong lahat yung 7 lalaki na kasama ko. Kidnapping na. So tapos, ayun na. Kasi Ano po yun, tinago ka nila? Saan kanila dinala? pinagbuto na ako ng 3 days bago pa ako ihinarap sa barangay. Isinuko ka na rin pala doon sa Tapos nagawa ng kasulatan sa barangay, pinapirma nila ako. Ako naman tanga, pumirma. Ano nakalagay sa kasulatan? Ayun nga, ako sakaling maghabol yung parents ko na wala, ano tawag dito? Yung hindi ko ipapakulong yung mga anak nila, ganun. So, pumayag ka, nagpirma ka. Parang pumayag na rin ako, sir. So, marami din sila, naawat. Parang naano din yung awa ko sa kanila. Oo. Pero yun na nga, no? Kasi nga gusto ka ng lalaki, niligawan ka, hindi mo man sinagot. Ginawa niya yung marahas na paraan, ganyan. So doon tayo sa 3 araw, no? Na itinago ka. Saan kanila dinala? Palipat-lipat ng bahay. Pero Doon doon sa lola niya, doon sa kapatid niya, para kasi syempre natunto na yung bahay ng mag-imbianan ko. Pero sa 3 araw na yun, ano may nangyari? Wala pa, sir. Mga 2 weeks pa. Wala pa. Sa 3 araw na yun. Okay. Alam mo, tinatanong ko talaga yan kasi yun ang masayang eksena eh. Diba pag may nangyari? Diba? Ano, sir? May nangyaring Siyempre, may nangyaring masayang nangyari, ibig sabihin, kung ano yun nasa isip. Okay. Yun na nga po, nung dinala po kayo sa barangay, nagkaroon ng kasulatan, tapos tinawag po yung magulang mo? doon na ako hinarap nila sa barangay. Ah. Tapos, siyempre, that time na yung konsehal pa yung chubin ko, ganun. Isang barangay lang po ba kayo? Nitong lalaki? Hindi. Kasi ako, sir, sa city of Calapan ako, siya, Nauhan. So, maraming barangay pandadaanan. Okay. Ngayon po, anong nangyari nung nagkaharapan po kayo dun sa barangay? Anong sabi ng magulang mo? Pinipilit ako ng parents ko na isama nila ako. Pero, paano pa ako sasama nun? Nakaperma na, then may nangyari, gano'n. Sabi mo wala pa nangyari.
After 3 weeks As pa. in nangyari, as in hindi nangyari yung iniisip mo, sir. Ay, oh ay. Teka lang. Yung pangatlong araw na yun na tinago ka nila, nagharapan kayo sa barangay. Tapos yun mismo yung araw na pumunta yung magulang mo? Hindi, sir. Pabalik-balik yung parents ko doon na yung hinahanap nga nila ako. Ay. Oh. Hanggang sa iniharap na nila ako sa barangay. May nangyari na po nun sa inyo nung dumating magulang mo? Wala pa, sir. Wala pa. O, nung Pero, sir, sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang sumama sa parents ko nung umuwi. Pero pinipigilan ako ng magulang ng lalaki. Ganun. Oh, Kasi may balak din naman yung tiyuhin ko na ipapakulong talaga sila. Okay. So, pinigipigilan ka nila na hindi sasama. So, yun na nga, hindi ko kayo sumama sa magulang mo. Hindi, sir. Masakit yun para sa isang magulang, mga magulang mo na ganun nangyari sa'yo. Pero, Kaya nung that time na nasa edad na akong ikasal, hindi sila pumunta. Ako lang mag-isa nung ikinasal kami. wag na muna yung kasal, wag muna, mahaba-haba pa to. Ayun na nga, tapos, wala silang magawa, iniwan ka. Tapos, nagsama po kayo ng lalaki. Tapos, sinuko mo na. Sinuko ko na, sir. Nandun na eh. Aray. Okay. Aray. Oh, ayun na. No, ano po, nagsama kayo, 16 years old ka. Tapos, mabait naman po ba yung lalaki? Mabait, sir, pero sa totoo lang, ayaw naman sa akin ng parents niya kasi may gusto siyang babae na Ay. para sa anak niya na may pera, ako walang pera. Ganun. Tanong mo yung lalaki, bakit ako pa? Bakit ako? Tinanong mo siya, anong sagot? Ako daw yung mahal niya, ganun. Okay. So, okay naman po kayo, sa bahay po kayo ng magulang niya, nakastay? Okay naman, pero ang hirap, sir, kasi ayaw din sa akin ng mga hipag ko, ganun. Yun lang. Nung that time na nakatira ako sa kanila, tuwing aalis yung naging asawa ko, aawayin ako ng hipag ko, ganyan. Di ako naman uuwi sa amin. So, meaning nakalimang layas ako, sir. 5 sundo rin sa akin. Ng magulang mo? Hindi. Ng asawa mo? Oo, nung tuwing aawayin ako ng hipag ko, uuwi ako sa amin, ganyan. Saan po ba napupunta yung asawa mo at laging wala? Nag-work siya, sir. Okay. Hanggang umabot po sa kayo po ay nasa tamang edad na 18 years old. Mayroon na po kayong anak that time? 2 na, sir. 2 na? Meaning, taon-taon? Siyempre, sir, Taon-taon ang anak ka? 16, nagbuntis na ako nun. Tapos, nung ikinasal ho kayo, ilang taon po kayo that time? 18. Yun na nga sabi ko, taon-taon ang anak ka. 2 taon nang kayo nagsama, 2 anak mo. Pagitan 2 years. May pagitan ba? 1 year. Hindi, ang panganay ko, sir, ngayon, 30 plus na, then 26 years old na yung pangalawa. Sabi niyo po kasi, 16 nagsama kayo. Tapos, Wait, sir, nagugulon. Ang panganay ko, 1995 ko ipinanganak, then yung bunso ko doon sa kanya, 1998. Basta yun po, kinasal po kayo, walang pumunta, may isa sa mga magulang mo, pamilya mo. Well, kahit isang pamilya, wala. Kaya yun, ang tampo ko nila hanggang ngayon sa kanila ba? Tapos, ayun na, bakit humantong sa hiwalayan? Ganun nga, sir. Lagi akong inaaway ng hipag ko tuwing wala yung bianan kong babae. Kasi mabait din naman yung bianan kong babae. Pero, bakit hindi po kayo bumukod? Ayaw nga, sir, nung asawa ko kasi mama's boy nga. Saka lang siya nagdesisyon na tumukod kung kailang wala na ako. Okay. So, yung hipag mo na yun, ba't ho kayo nag-aaway? Naubusan ng... Doon, kasi magkapit bahay lang naman yung bahay ng bianan ko. Bahay niya, gano'n. Ano pong pinag-aawayan ninyo lagi? Kasi nga, sir,
favorite kasi ng biyanan ko, yung naging asawa ko, sila, ewan ko ba, hindi ko alam sa, parang Ah, indit ba? okay. So, bali doon pa pala kayo nakatira sa bahay ng biyanan mo, no? Oo. Hmm. So, tapos, ano yun? Dinala mo po yung dalawa mong anak, nakipag-iwalay ka sa asawa mo. Hindi sir, umalis ako na ano, kasi kung dinala ko yon kasi hindi ko rin alam ang pupuntahan ko pa nun. Di Kasi ba? hindi na ako, I mean, hindi na ako dumiretso ng Bahay ninyo. Magulang mo. bahay na magulang ko. Manila na ang diniretso ko. Ganun. Iniwan mo dalawang ano mong anak. Aha. Naiwan ko yung mga anak ko ng that time 4 years old and 2 years old. To make the long story short, umalis ka, dito pumunta ka na Manila. Anong ginawa mo dito? Trabaho sir. Akala ko nag-asawa ka na ng Kahit pangalawa. kahit wala pa akong alam yun. Oo. So, sabi niyo po, nakatatlo na po kayo. Itong pangalawa po ninyo naging asawa. Dito po ninyo nakilala Nakilala ko dyan sa Manila. habang nagtatrabaho ka. Mhm. Saan po kayo pumapasok nun, ma'am, nung makilala mo siya? Sa parang isang kantin lang, kainan. Aha. Ano po yun? Regular customer? O kasama mo sa Ito trabaho? lang customer siya. Tapos? Ano sabi niya? Gusto ko matikman yung minudo mo. Ganon? Ganda naman siya sir. Aha. Binata. Wala, may asawa siya sir, pero hiwalay nung that time na yun. Okay. Tapos kung kumakain po dyan sa inyo, ano yun? Dyan din nagtatrabaho? Malapit? Kaya dyan kumakain sa inyo? Oo, malapit yung ano nila doon. Aha. So ano, niligawan po kayo, ma'am? Naligaw din naman siya. So siyempre nahulog din loob mo sa kanya. Oo, kasi mabait siya noon eh. Noon, nagsama po kayo. Nagsama kami nung umuwi na kami ng probinsya nila sa Bicol. Oh. Doon lahat lumabas yung pagkatao. Pero nung nasa Manila siya, nakakaranas na ako ng hindi maganda sa kanya, pero natatakot akong umalis sa kanya ganun. Kasi that time is, yan sir, yung masamang mahirap banggitin dito sir eh. Di ba bawal? Ano po yun? Yung masamang gamot. Okay. Gumagamit siya. Aha. Ano po ba trabaho niya dito sa Maynila? Pahinante siya ng isang truck. Di-deliver ng mga pintura, Bulacan, Cavite. Galing factory, hatid nila sa mga distributor siguro. So yun na nga, alam po ninyo na yun pala yung vision niya. Pato ninyo di po kayo kumalas. Di pa ho kayo kumalas. Natakot ako sir noon eh. Hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta. May trabaho po kayo. Wala siya magawa kung ayaw mo. Di ba? Simula na sir yung bali nagsama din kami doon sa Manila ng ilang buwan. Hindi na niya ako pinapasok. Kinaya mo ang tumakas po dun sa asawa mong una na mayroon pong kayong dalawang anak. Ito pong pangalawa, wala pa ho kayo. Nagtikiman pa lang kayo, wala pa kayong anak. Di ba? Hindi mo kayang tumakas. Kinaya mo na nga. Para sir yung parang siya yung napamahal sa akin. Kahit yun. yung ambisyon niya, malay mo ang isip ko ng sir, baka magbabago. Pero ano po yun, inamin niya sa'yo, inamin niya sa'yo na gumagamit siya o aktuhan mong nakita mo na gumagamit mismo? Nakikita ko sir, Jesus. Alam ko ba sir, nung naawa ko sa kanya, nung nakaganon siya, naligo siya ng hubot-hubad na parang bata nagsakay sa planggana. Naawa ko talaga sa kanya sir. May trip, ganyan na. Gumaos na, no? Yung tripping niya. Nung gumamit. O di sana pinaliguan mo na lang. Tapos nung nakiusap yung nanay niya, na iuwi ko na daw ng Bicol para makaiwas sa gano'n. Pagdating namin ng Bicol, mas lumala. Ganun din, meron din dun. Oo, kahit sa ang lugar, Pilipinas pa. Yun na nga, ano po yun, lalong lumala. Pero mabuti hindi pa kayo nagkaanak that time.
Nung nasa Manila kasi sir, hindi pa ako nagkaanak. Pero nung pauwi na kami ng Bicol, siguro after 1 year, nagkaanak na ako sa kanya. Mm. Ilang taon po kayo that time? Mga 20 na? Mga nasa kasi yung anak ko sa kanya nung sa Bicol, 2004. Oh, di ngayon, ilang taon na po kayo? 45? Oh, 45 na ako. 20 years ago. Mga 25 years old, 24 ka. Ganun. Okay. So, anong trabaho nyo na doon sa Bicol nung umuwi po kayo? Ako, wala. Pero siya, yung nagbubukid or nag-ano siya sa ibang tao. Ganun. Pero ganun pa rin, gumagamit. Ang hirap na ng buhay. Tapos, Iba naman yung ano nila noon, yung hindi na yung bago. Yung isa pa, di ba may isa pa, sir? yung sigarilyo. Yung tawag doon. Sigarilyo. Hindi, sir, yung parang, Basta yun, bawal pa rin. Basta, bawal pa rin yun, sir, bawal pa rin. yung injection na, hindi. Hindi, sir. Parang dahon. Yun ang Hindi, yun nga. Si Marie at saka si Wana. Okay. So, yun ang Mabait naman siya, sir, pag hindi siya nakakagano. Para siyang anghel na lumaglot sa lupa ba? Ohoy. Kaya mahal mo. Yun na nga po, no? Ba't ho kayo naghiwalay na naman? Sir, nasa kanya na lahat babae, alak, sugal, magsasabong, inom, nananakit, lahat na, sir, pinakyaw na niya. Kasi hindi rin ako makaalis sa kanya. Nakatagal ako ng 11 years sa kanya. Tugal ha? Isa lang po yung anak ninyo? 2 babae. Doon sa una kanina, ano po yun? Dalawa din? 2 ba? din, babae at lalaki. Itong sa kanya, puro babae. Ngayon ko lang talaga i-share talaga yung buhay ko, sir. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Ngayon, yun na nga. Hindi mo na matiis. Umalis po kayo kasi kompleto na yung vision niya. Iniwan mo na. Hindi, sir, nga, tinagalan ko pa ng 11 years, Yun na nga po. Tapos, after ng 11 years, ay pinanalangin ko na lang kay Lord na magbago siya, gano'n. Kung paano ako makaalis sa kanya kasi yung mga kapatid niya, tinuturuan ako kung paano ako makaalis. Kaso pag binigyan, kahit yung mga kapitbahay ko, kumari ko, bibigyan daw nila ako ng pamasahe. Kaso pag nalaman daw naman nila nung naging asawa ko, sila naman yung malalagot kasi alam mo, sir, yung kung sa Tagalog ay itak, nangingintab yun sa kalsada, sir, pag nalalasing. Yung mga anak po, paano po kayo nakatakas? Umalis? Nagkasakit siya, sir, sa baga ba? Yung TB? So, siyempre, walang magtatrabaho, paano kami kakain? Di pinayagan niya ako, sir, magtrabaho Manila, katulong sa mga inchik ba? Okay. Yung anak mong 2 na babae, iniwan mo sa kanya? Sa kanya, paano? Kung dadaling ko, hindi ako makatrabaho. Ngayon, bumalik ka ng Manila para magtrabaho. Tapos? Nagpapadala ako sa kanya, pero nalaman ko rin nung nagpapadala ako, pinambi-beer house niya, sir, ay kiatay. Siya lang may sakit sa baga. Beer house pa rin sa isip. Okay. Sana dinala niya na lang sa bahay niya beer para yun ang legit na beer house. Diba? Mura pa. Kasi kung sa labas ka na beer house, times 3, times 4 yung presyo. Inahin na, sir, yung barkada niya kaysa pamilya niya. Okay. Tapos one time, sir, doon ako talaga hindi ko matanggap, sir, yung dumaan lang yung friend niya, nakainuman niya, na nag-thumbs up. Inisip ko yung kung bakit nag-thumbs up yung kaibigan niya, yung pala, ang ibig sabihin, kung nasaktan na ako ng asawa ko, nangyari na nga, nasaktan na ako. Wala namang magawa yung mga kapatid or magulang. Kasi nga, aywan. Sa Maynila po kayo Umuwi po kayo dun sa probinsya? Nasa Bicol na nga, sir. Si sir, kanina pang sinabing nasa Bicol. Hindi, sabi nyo, nagpumunta kayo ng Maynila, nagtrabaho po kayo sa Incheck. Hindi, that time nung hindi pa ako nagtatrabaho. Binalik mo kasi.
Oh, yun na nga. Nung nasa Maynila po kayo, nagtrabaho po kayo sa Incheck, na, okay, na may sakit siya, yung dalawang anak, dun po sa kanya, nagpapadala po kayo sa kanya. Pero Nagpapadala ko, sir. nabalitaan mong nagbe-beer house. So, yun po ang rason na hiniwalayan mo. Hindi pa, sir. Umuwi pa ako isang beses pa. Bumalik pa ako. Aha. Tapos? Ganun pa rin ang buhay niya. Walang pagbabago. Ganun. Ah. Ang ginawa ko para makaalis uli ako sa kanya kasi hindi na niya pinababalik. Tinawagan ko yung amo ko na kinutsaba ko na sabi ko, hindi ako bumalik na kasi may utang ako pero wala akong utang. Bumalik ka Ako makawala ko ulit sa kanya. Bumalik ka na naman ngayon. O nagpadala pa rin ako. Yun nga, na sabi ng mga yung pinapadala ko, hindi naman inaano sa mga bata kasi may bisyo nga. Doon na ako nag-desisyon na Wala yan. hindi na ako babalik sa kanila, ganyan. Siya nang bahala sa mga anak ko. Okay. Tapos, gaano po katagal at nagkaroon po kayo ulit ng pangatlong asawa? O sir, 2010 ba yun or 11? Saan mo na naman ito nakilala, itong pangatlo? Sa text lang sir. Binigay lang yung kumari ko. Doon po sa una mong asawa na taga Davao. Tama po ba? Saan po yun? Yung una mong asawa? Mindoro. Dalawa po anak ninyo doon. Okay naman, may balita ka naman sa kanila the time nung year 2040. Meron naman siya hanggang ngayon. Okay. Okay. Tapos itong pangalawa mong asawa, dalawa din. Tapos itong pangatlo mong nakakasama, ka-textmate mo. Pakikwento. Ayun. Mabait naman siya sir. Nakatagpo nga ako ng forever. Walang bisyo, walang lahat. Pero binawi naman sa akin ni God. Okay. Ano po yun? Binata din po ba ito? Itong pangatlo? Asawa din siya sir, pero hiwalay na rin. Hindi po kayo nagkaanak sa kanya? May isa nga sir, anak. Okay. Yun Kaya po lima eh. yun po yung isa, no? Oo. Sadyagid. Sa ngayon po, sino kasama nitong anak mo panglima? Kasi wala na po yung tatay. Iniwan niya sir dun sa kapatid niya sa Ilocos. Yabaw. Kasi sir, bago pa siya namatay, naghiwalay na rin kami noon. Bakit po? Nasa abroad ka. Nag-a-apply ako nun. Ba't po kayo naghiwalay? Kasi ayaw ko namang sumama doon sa lugar nila kasi andun yung asawa niya. Mamaya doon pa ako awayin. Sa Ilocos. Bali, saan po kayo nagsama? Muna, dito sa Maynila. Sa Batangas. May bahay ako sa Batangas. Yun naman po pala. Ba't kailangan niya pang umuwi doon sa sa Ilocos? Andun yung asawa niya. Ayaw niya sir kasi nga that time nun, di ba pandemic. May sakit na siya nun. May komplikasyon na, sabi po ninyo, no? Ayaw niya doon mamatay. Then, umuwi siya. Ngayon po, umuwi lang siya, kasama po yung anak mo. Sinama niya kasi kung hindi ko daw papayagang isama niya, madali na daw siyang mamatay. Ahay. Year 2000, ano po kayo nag-abroad, ma'am? 2000, 1.5 pa lang ako dito eh. 2023. Ibig sabihin, nung namatay po siya, dito ka pa sa Pilipinas? Oo. Okay. Pero hindi naman ako pumunta. Hindi ka papunta. Hindi mo kinuha Ayaw yun. niya. Hindi mo Ay, patay na po yun. Ayaw pa niya. Hindi. Kasi that time po, nag-uusap pa kami nun dahil sa bata. Ano yung sabi niya? Sweetheart, pag mamatay ako, wag mong kunin yung anak natin. Wag kang pumunta dito. Ganon? Sabi niya? Hindi. Sabi niya, kung mamamatay siya, huwag na lang akong pumunta. Sayang na may pinagsamahan ninyo. At doon po yung anak mo sa kanya. May mas karapatan ka na kukunin mo yung anak mo. Kasi wala na rin po siya. Pero hanggang ngayon naman, sir, nagsusupport pa ako sa anak ko. Kaya pag uwi ko, yun ang susunduin ko. Susunduin mo, kukunin mo, dadalhin sa?
Hmm. Oo. Kukunin ko doon sa ano kasi yun ang usapan namin. Okay. Ngayon Digital Love Lines. Love Lines. ang problema, hindi naman po nanggugulo itong una mong nakasama, yung pinakasalan mo mismo, na meron ka 2 anak. Hindi sir, may pamilya na yun. Okay. Yung mga anak ko na lang pinakausap. Itong pangalawa, yung gumaganon. Wala na rin akong balita sir sa kanya. Pero yung mga anak mo doon sa Pero, kanya. pero sabi ng anak niya, na-stroke daw. Karma na yun sir. Oh. Hindi yun karma. Pinagkaloob yun ng Lord. Nasa kanya yun eh. Abuso niya sa katawan niya, di ba? Kompleto ka mo ng bisyo. Oo. Kabayaran, no? Karma nga. Pero, yung anak mo po ngayon na panganay, pangalawa dun sa una, ilang taon na po? 30 plus na sir. Isa siyang police and then isang nurse. Oo, yung pangalawa yon. Yung pangatlo at pang-apat sa pangalawa mong asawa. Nag-aaral pa sir. Ewan ko sa kanila. Wala naman akong balita. Hindi ka nagsusupport. Hindi sir. Ay. Ito na lang yung bunso. Ayun lang, sinusuportahan ko yung bunso ko. Pag may time, yung mga anak mo na yun, yung iniwan mo maliliit pa, puro po professional na ngayon. Hindi pa ho ninyo nakita personal ngayon. Nakita ko naman sir nung umuwi ako ng Mindoro 2011 ba yun or 12. Tagal na. Pag may time, pag-ipunin mo lahat ng mga anak mo ha. Mag-reunion kayo. Yun ang plano ko sir pag uwi ko. Oo. Kasi, yung mga nakalipas na panahon, hindi na ninyo kayang balikan pa. So habang Pero sir, hindi na wala yung mga tatay nila, ko sa kanila. Hindi yung profit ko ba? lahat ng mga ex mo, pag samahin mo na rin ma'am, mag-celebrate kayong lahat. Oo. Hindi. Pero, alam mo yun, yung kwento mo kakaiba. Alam ko hindi lang naman ikaw may ganyang kwento, pero ano yung makukuha nating lesson, ma'am, sa buhay mo, sa kwento mo, karanasan mo? Yung madali lang ba sir mapol? Yun lang. Dapat hindi. Yun ang kahinaan mo. Kasi ikaw na nga po nagsabi na yung lalaki na yun na pangalawa mong naging di ba? Yung asawa. Ano yun? Dati sa kanya sir naranasan ng impyerno. Sabi mo, pahinante, pag guminto lang yung truck siguro, bumababa, kumakain, tapos binibiro-biro ka, hi sexy, ganon. Tapos ikaw naman, na-inlove ka na, parang buhay na buhay yung dugo mo pag naandyan na siya. Andyan na naman, sexy daw ako, ganyan. Yung, nahulog yung loob mo, yan ang kahinaan mo. Mabait kasi siya. Yun lang, pag nakakaano siya ng bisyo, yun, lumalabas yung sungay niya. Hindi mabait, ma'am. Kasi malalaman mo kung yung lalaki, o isang tao, kahit babae, malalaman mo yung kung mabait, kung asarin mo, kung laseng, di ba? Lumalabas yung tunay na ugali. Kaya kung may manliligaw sa inyo, kamo, inom tayo. Yun ang gagawin mo para sure, ma'am. Kasi yun nga po sabi mo, kahinaan mo yung madali ka ma-fall. Ngayon, baka naman maulit-ulit, napakitaan ka lang ng kabaitan. Pero ang solusyon dyan, lasingin mo para lumabas ang tunay na ugali. Mag-inom muna kayo kung liligawan ka. Kamo, ligawan mo ako, magdala ka ng 2 case na beer. Maglasing tayong 2. Doon mo malalaman yun, ma'am. Malalaman kung lasing na siya. Yun nga lang. Hirap. Pag ikaw lasing na rin, no? Ay, hirap na rin. Siya na lang pala yung lasingin mo. Siya na lang lasingin mo, painumin mo sa harapan mo. Yun, doon mo malalaman yung ugali niya. Anong klase siya. Paglasing. Ha? Pag may manligaw sa iyo, ma'am, ha? Kamu magdala ka ng beer. Isang kaha, para lumabas yung ugali niya. Ganun. Para makilala mo. Kasi akala mo mabait lang pag hindi nakainom, pero pag malasing pala na bakla. Di ba? Mabait kasi siya sa mga anak, pero pagdating sa asawa, malupit. Ayun lang. Kasi yung una niyang asawa, sir, ang ganda. Ang ganda. Pero,
Para ba siya sa kamukha ni Res Cortez? Kaya na-pull agad ako. Agwapo! Ayun. Gwapo. Yun lang. Mahina. Kainaan mo pala yung kagwapuhan. Pero ngayon, sir, naghahanap ako yung pangit na lang. Kasi pag pangit, akin lang. Ay, hindi mo masabi. Marami akong kilalang hindi gwapo pero maraming chicks. Ganun. Oo ah. Wala yan sa mukha, ma'am. Wala yan sa mukha. Oo. Minsan sa laki yan ng ano, Mga ano, sir? katawan. Aha. So, yun na po ah. Good luck sa iyo, sa trabaho mo. Tapos sa pagiging nanay-tatay sa mga anak mo eh. Sabagay, bunsong anak mo lang din naman ngayon inintindi mo. No? Padalan mo rin ng sustento yung dalawang nag-aaral dun ngayon, ma'am. Hindi nga sila, sir, nagchat-chat sa akin eh. Mhm. Ganun. Siyempre na brainwash Pero yun. friend ko naman sila. Oh. Friend mo naman. Anak mo yun, hindi mo lang friend. Hindi, I mean, friend ko sa FB pa. Kahit na hindi mo yan friend sa Facebook, basta connected kayo sa Messenger, padalhan mo. Di ba? Kasi siguro nga, brainwash sila ng side Pero ng, sir, ng asawa niya doon. talaga, sir, sa totoo lang, sir, hindi nawawala yung galit ko sa tatay niya. Oh, doon na tayo. Pero mga anak nga apektado, pero wala silang kasalanan. 'Di ba? Kasalanan mo 'yon kasi tumirik ang mata mo nung pumatong yung tatay nila. Gawa lang sila ng sila susus. Kasi oh, walang kasalanan yung mga bata. Sabi nga ng ano kanina, sabi niya ng lalaki kanina na naghahanap ng sweetheart. Yun nga, yung may kausap siya. Balikan daw niya yung asawa niya, alang-alang sa mga anak niya. Oh. Pero ikaw, iba naman. Ayaw mong sistuntuhan mga anak mo dahil galit ka sa tatay nila. Yun po ba yun? Hindi po ba paralyzed na rin po yung tatay, na stroke na rin? Hindi ko talaga. Buhay mo yan, mas marunong ka. Alam mo po yan. Kung nararapat sa buhay mo. Alam ko may peace of mind ka na po ngayon kasi nasa abroad ka na. Napagtanto mo, naisip-isip mo yung buhay mo na ganito, ganyan pala. No? So, na-realize mo na, no? Alam mo na ang dapat mo priority. Alam mo na dapat ang plano mo para sa kinabukasan mo. Sa mga anak mo. No? Yun lang po yun, no? Wala man akong maibang maipayo sa'yo. Thank you, sir. Importante na buwas-buwasan ho yung mga nararamdaman mo mabigat. Tama? Pero meron pa, sir, sa parents at mga kapatid ko. Sa next chapter na po yan. Natural po. Sige, sir. Ano po nangyari sa magulang mo? Mahabang kwento rin, sir. Ano po yon? Nakasalalay po sila? Sumasandal po sa'yo? Yun po ba yun? Ha? Sumasandal po ba sa'yo? Umaasa po ba sila sa padala mo? Ganon? Hindi, sir, hindi. May ano lang kami, hindi magkaintindi. Okay. Sa tungkol dyan, sa magulang mo, kayang-kaya mo yanan. Kasi bata ka pa, bata ka pa lang, pasaway ka na eh. Diba? Oh, wag mo na sila intindihin. 16 years old, tumakas ka na nga sa lula mo. Pagkatapos ka padala ng magulang mo sa lula mo, no, kasi stress yung magulang mo, pinapunta ka sa lula mo, tapos sumakas ka naman sa lula mo, sumama ka sa lalaki. Joke lang ha. Okay po. Ayun lang po, sa susunod na lang ha. Ang video, overtime na tayo. Sobra-sobra na kaya. Oh. Sige, teacher. Ingat-ingat ha. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you, teacher. Love
Love Lines.